Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap ng naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo nga sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng 3 araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan, lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay, karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa." Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga tao, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta
at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. For the first time, nakapunta po ako sa bayan ng aking tatay, ng aking pangalawang ama, si Apang, sa Cagayan. Naku po, sa Ballesteros nagpunta kami. First time! Hindi ko po makakalimutan. Bukod sa 15 oras ang biyahe. Isang truck lang po ang aming sinakyan. Alam nyo, isang truck lang ang aming sinakyan. Ako po, yun po ay aking minabuti ko ng gawin ho yun kaysa ako humiwalay pa ng sasakyan sa mga kasama ko. Kasama ko si Sister Mary Rose ng aming social service na opisina. Kami po ay nagpunta, dala-dala ang mga tulong ng iba't ibang deboto mula sa iba't ibang deboto ng Poong Nazareno ng Quiapo. Kaya maraming salamat po, kukunin ko ang pagkakataon ding ito sa mga kadeboto namin na patuloy na nagbibigay ng tulong donasyon sa mga gawain programa, lalo na ng disaster relief and social service. So kami po 15 oras doon sa truck. Alam nyo, pumunta kami doon, nakahiga sa Dilata. Umuwi kami, katabi na ang longganisa. Dahil doon kami sa likod ng truck kasama yung aking team ng disaster and relief. Pero talagang hindi ako naniniwalang kuripot ang mga Ilocano. Napakarami nilang pinabaon sa amin pauwi. Na kung tumagal pa kami, baka puno ulit yung truck pag uwi namin. Salamat po sa mga kababayan namin dyan sa Ballesteros sa Cagayan. Pero alam ninyo, may hindi ako makakalimutang komento ng aking dating staff sa dati kong parokya. Pinakita ko sa kanya itsura namin sa likod ng truck, kung paano kami mga nakahiga, no? Hindi ko nabibigay picture, pero tawa kami ng tawa. Sabi nung dating kong staff, ay Pads, nakakamiss naman dyan sa likod ng truck. Ngayon, alam mo na kung ano ang karanasan namin pag tayo nagdadala ng relief. Hindi ko po makakalimutan yung komento ng yon. Ang ating Panginoong Hesukristo gumagamit ng mga kwento, talinghaga, parables, sa ating ebanghelyo ngayon. Yan ang tanong kay Kristo. Bakit po dinadaan ninyo sa talinghaga ang inyong pagsasalita? Pag sinabi nating parables o talinghaga, ito'y kwento ng buhay ng mga tao. Katotohanan sa buhay ng mga tao bilang mangingisda, magsasaka, bilang mangangalakal, bilang ordinaryong magulang, anak, asawa, kwento ng buhay ng tao. At ito ang ginawa ni Kristo. Kaya nga nung siya ay nagkatawang tao, lahat daw naranasan maliban sa kasalanan. Pinasok ni Kristo ang buhay ng tao. At doon mas naunawaan niya. At pinili niyang unawain ang buhay ng tao. Sa kanilang paghihirap, takot, pagod, gutom, saya, nandun ang Panginoon. Kaya nung sinabi nung aking staff, ngayon alam mo na, Father, ang pakiramdam. Siguro po isa sa mga kulang sa atin kung minsan sa buhay ay ang irespeto. At hindi lang irespeto, pahalagahan natin ang mga sakripisyo at paghihirap ng ibang tao. At higit sa lahat, walang lugar ang panghuhusga sa buhay ng bawat isa. Sapagkat hindi natin lubusang nauunawaan ang pinagdadaanan, ang pinaglalabanan ng bawat isa araw-araw. Hanggat hindi natin pinipilit, sinusubukan na pasukin hindi lamang ang masasayang sandali ng buhay nila. Hindi lamang sa masasaganang oras ng buhay nila. Higit sa lahat, pasukin, samahan natin, tulungan natin ang mga pinakamadidilim, mahihirap na bahagi ng kanilang buhay
nang maunawaan natin sila. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, mapapalad kayo. Maraming nais makakita pero hindi nila makita. Marinig pero hindi nila naririnig. Kaya sana higit pa sa katalinuhan natin ay maunawaan natin ang halaga at tunay na kahulugan ng buhay ng bawat isa. Huwag lang nating gamitin ang talino natin. Higit sa lahat, gamitin natin ang kabutihan natin sa pagtrato, sa pakikitungo sa bawat isa. Araw-araw mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon, hindi lamang ng katalinuhan. Sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon, ipinagkakaloob sa iba ang kaalaman. Malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi sa lahat ipinagkakaloob ito. Magkakaiba tayo ng talino. Magkakaiba tayo ng kakayahan umunawa. Magkakaiba tayo ng kakayahang matuto. Kailangan irespeto natin yon. Kailangan matutunan nating tanggapin yon. Pero hindi para hamakin ng iba. Hindi para mas maliitin ang maliliit na. Hindi para abusuhin, gamitin ang iba. Dahil sabihin ninyo, sabi mo, Father, tanggapin namin. Okay, tanggap namin, Father. Wala silang alam. Konti ang alam nila. Hindi nga marunong mag-English eh. Ang baba ng pinag-aralan, Father. Mga kapatid, sa huli, hahatulan tayong lahat. Pag humarap tayo sa dakilang guro, kanya tayong kikilalanin. Hindi lamang sa taas, sa layo, ng narating natin sa buhay. Higit sa lahat, sa ginawa natin sa buhay. Sa kung paano natin ginamit sa tama at mabuti ang anumang kaalaman, higit sa lahat, ang anumang kabutihang taglay natin, ibinigay sa atin. Stop comparing and complaining. Bakit siya? Buti pa siya. And every day, you start living your life. Araw-araw. Alam ng Diyos, bawat isa, binigyan ng kakayahan, binigyan ng kabutihan. Gamitin natin. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa maraming aral na natututunan namin araw-araw. Maraming salamat sa paggabay ng mga tao sa mga pagkakataong may hindi kami alam, may hindi kami kaya. Lagi niyo po kaming tulungan na tanggapin ng may kapakumbabaan ang mga bagay na hindi namin alam at kaya. Pero, turuan niyo rin po kami na gamitin namin at ibahagi ang anumang ipinagkaloob mong kaalaman, kakayahan at kabutihan sa amin. Panginoon, Ikaw ang tunay na nakakakilala sa amin. Panginoon, Ikaw lamang ang tunay na kinikilala, dinadakila namin. Sumainyo ang Panginoon. Naway pagpalain, ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.